Nauwi sa pighati ang fourth quarter comeback ng Knicks laban sa Celtics. Anthony Edwards, layup para sa overtime. Nauwi pa sa panalo. At Seth Curry angkop na angkop sa Warrior rotation. Magandang senyales ang impact sa Golden State. Pinabilib ang fans. Pasok ang fadeaway tres. Nahulog ang New York Knicks sa isang mahirap na laban sa road kontra Boston Celtics na natalo sila 123-117 sa TD Garden sa kabila ng season high na 35 points ni Mikal Bridges at 29 points ni Karl Anthony Towns. Hindi na umusan ng Knicks ang pinagdominahang 42 points ni Jaylen Brown para sa Boston. Natapos ng panalo ng Celtics ang apat na sunod na panalo ng New York at ibinaba ang kanilang record sa 13-7 ngayong season. Mainit na nagsimula ang Knicks sa first quarter, nagtayo ng maagang kalamangan dahil sa matalas na 3-point shooting. Shinote ni Josh Hart ang una niyang 3 attempts mula sa labas at si Jalen Brunson ay nag-shoot ng isang malayong step-back 3 para bigyan ang New York ng 6 na kalamangan. Nagdagdag pa si Miles McBride ng isa pang long-range bomb mula sa assist ni Bridges para palawakin ang lead sa 10 points, dahilan para mag-timeout ang Boston mahigit 3 minuto pa lang ang lumilipas sa laro. Maaga ring naging agresibo si Towns, nagtala ng and 1 matapos ma-foul ni Jordan Walsh para itulak ang Knicks sa 14-2. Natapos ang first quarter na may hawak na 11-point lead ang New York na may 11 points na agad si Hart mula sa perpektong shooting niya sa tres. Nagising si Brown sa second quarter, pinangunahan ang napakalaking comeback ng Boston na tuluyang nag-iba ng takbo ng laro. Ang Celtics All-Star ay nag-ambag ng sunod-sunod na puntos at assists, kabilang na ang isang driving dunk na nagbawas ng deficit. Ang agresibong pag-atake ni Brown sa rim ay nagdulot ng mga foul at nagpasigla sa crowd sa TD Garden. Nahihirapan ang Knicks na panatilihin ang kanilang offensive rhythm habang nagsisimulang dumami ang turnovers. Nag-commit si McBride ng loose ball foul matapos mawala ang bola at pinakinabangan iyon ng Boston sa mga fast break opportunity. Pagsapit ng halftime, nabura na ng Celtics ang buong lead at kinuha pa ang 6 na kalamangan matapos talunin ang New York sa second quarter. Pinalawak pa nila ang kanilang dominasyon sa third quarter kung saan ipinagpatuloy ni Brown ang kanyang scoring barrage. Nagdagdag si Peyton Pritchard ng isang mabilis na 24-foot running pull-up jumper at naitayo ng Celtics ang double-digit lead. Nag-ambag din si Derek White ng mga timely 3-pointers, kabilang ang isang 27-footer na mula sa assist ni Jordan Walsh na nagbigay sa Boston ng 8-point lead sa huling bahagi ng quarter. Hindi makakuha ng sunod-sunod na depensa ang Knicks. Ilang shots ni Brunson ang nablock, kabilang ang isang crucial rejection ni White sa kanyang driving layup attempt. Tinalo ng Boston ang New York sa third quarter at pumasok sa final period na may 18-point lead. Naglunsad ang New York ng isang masiglang comeback sa fourth quarter sa pangunguna ni Bridges na paulit-ulit na umiskor mula mid-range at 3-point range. Naibaba ng Knicks ang lead sa single digits ng ilang beses, kabilang na nang mag-shoot si Bridges ng 29-foot 3-pointer mula sa assist ni Brunson para gawing 12-point lead sa nalalabing 8 minuto. Isang kontrobersyal na flagrant foul ni Hugo Gonzalez ng Boston kay Bridges ang nagbigay sa Knicks ng 3 free throws na lahat ay naipasok ni Bridges para maibaba sa 9-point lead. Nagdagdag pa si Towns ng isang and 1 moments later na nagpasigla sa ilang Knicks fans sa arena. Gayunpaman, laging may sagot ang Boston tuwing umaamba ang New York. Tinapos ni Brown ang laro sa pamamagitan ng clutch free throws at isang highlight reel dunk mula sa assist ni Anthony Simons sa huling 2 minuto. Napanatili ng Celtics ang panalo sa kabila ng huling paghahabol ng Knicks. Sa sumunod na balita naman, si Anthony Edwards ay umiskor ng 34 points sa kanyang season high na 44 points sa second half, kabilang ang isang driving layup upang itay ang laro at umabot sa overtime, at si Julius Randle naman ay nagdagdag ng 8 points sa extra period upang ihatid ang Minnesota Timberwolves sa panalo laban sa New Orleans Pelicans nitong araw. Si Edwards, na may average na 37.2 points sa kaniyang huling 5 laro, ay nahirapan sa long range sa first half, sablay sa 4 of 5 attempts mula sa 3. Ngunit uminit siya sa second half, tinamaan ang 5 of 8 mula sa 3. Naitay niya ang laro papuntang overtime matapos lampasan si Jose Alvarado para sa isang layup na may 2 seconds na lang ang natitira. Nanguna ang New Orleans sa 4-point lead matapos ang dunk ni Derek Queen, ngunit hindi na sila nakascore hanggang matapos. Nagtapos si Rudy Gobert na may 26 points para sa Minnesota, kabilang ang 3 dunk sa overtime at 13 rebounds. Si Jaden McDaniels ay may 17 points at si Randle ay may 16 points para sa Timberwolves na nakakuha ng kanilang ikatlong sunod na panalo.
Gumamit ang Pelicans ng 15-0 run sa loob ng 3 minutong bahagi sa huling bahagi ng ikalawang quarter upang gawing 13-point lead ang dating 55-53 na kakulangan. Pinangunahan ni Bey ang run sa 7 points at nagdagdag si Murphy ng 5 points. 11 sa kanyang 15 first half points ay nagmula sa second quarter kung kailan naungusan ng Pelicans ang Minnesota. Naglaro ang New Orleans sa ika-12 na pagkakataon sa 23 games nang wala si Zion Williamson na hindi nakapaglaro dahil sa right adductor strain. Si Williamson, ang nangungunang scorer ng Pels, ay may average na 22.1 points at 5.6 rebounds sa kanyang 10 laro ngayong season. Sa huling balita, dumating ang Thunder sa San Francisco bilang isang makapangyarihang puwersa, isang rumaragasa at walang preno na tren papunta sa isang bilang ng panalo na maaaring walang kapantay. Ngunit bago gawing ika-21 win ng Oklahoma City ngayong season ang host Warriors sa pamamagitan ng kapana-panabik na panalo nitong araw, tiniyak muna ni Golden State coach Steve Kerr na ipaalala na hindi siya bago sa ganitong uri ng dominasyon. Ikinuwento ni Steve Kerr na ang susi sa tagumpay ng mga dinastiyang team tulad ng 1996 Bulls at 2016 Warriors ay ang team first mindset, mataas na basketball IQ at kawalan ng personal na agenda. Inihalin tulad niya ito sa kasalukuyang pamamayani ng Oklahoma City Thunder na malakas at dominante bilang isang unit. Gayunpaman, ipinakita ng Warriors na kahit dehado, kaya pa rin nilang subukin ang Thunder at magpakita ng matinding tibay at puso ayon kay Kerr at Draymond Green. Ang kawalan ni na Alex Caruso, Lou Dort at Isaiah Hartenstein para sa OKC ay tiyak na nakaapekto. Pero para sa Warriors, nawala ring sina Steph Curry at Al Horford, ang sarili nilang depth ang nagbigay ng takot sa isang team na kilala sa pagyurak ng kalaban gamit ang walang katapusang alon ng mga athletic wings. Nagtapos ang Thunder sa first half sa isang 9-0 run upang manguna pagdating ng halftime, ngunit naputol ng Warriors ang lead na iyon sa third quarter kahit na nawala si Jimmy Butler dahil sa injury pagdating ng halftime. Sina Jonathan Kuminga, Buddy Hield at Pat Spencer ang nanguna sa mabagsik na 35-14 run. Sa tingin ko nagkaroon kami ng attitude adjustment para pumasok sa laban, sabi ni Kerr. Parehong sina BP at Pat Spencer na naglalaro ng high pick and roll game, nakaspread ang floor at nakapag-force kami ng turnovers. Nagpakitang gila si Spencer sa fourth quarter laban sa OKC. Gamit ang drop steps, cuts at fadeaways, binigyang diin ang kahalagahan ng organisadong opensa at mabilis na pacing. Naitabla ng Warriors ang laro ngunit muling lumamang ang Thunder matapos ang sunod-sunod na 3-pointers ni na Isaiah Joe at Shai Gilgeous-Alexander. Hindi na sila nakahabol pa at nagtapos si Spencer at Brandon Podziemski na may tig 17 points para sa Golden State. Umiscore ng 38 si Gilgeous-Alexander at 22 points si Jalen Williams para sa OKC. Bibiyahe ang Warriors patungong Philadelphia para sa 3-game road trip. Pinuri rin ni Oklahoma City coach Mark Daigneault si Steve Kerr bilang huwaran sa pamumuno at pag-manage ng iba't ibang personalidad. Binalikan din ang 2016 Warriors na pinangunahan ni na Stephen Curry at Draymond Green at nanguna noon sa shooting percentages, defensive rebounds at offensive rating. At sa laro na ito, naghiyawan ang crowd sa arena nang maipasok ni Seth Curry ang fadeaway 3 na ito. To the game. Step back, Curry inside the line. Balance, falling away, doing the step. Curry 6 for 7.